Sa gitna ng nag-aalimpuyong init ng tanghali sa Quiapo, Maynila, isang mag-aaral sa high school na nagngangalang Liana ang pinahinto ng mga pulis sa isang biglaang checkpoint. Matapang siyang lumaban, tumangging basta na lang magpasailalim sa inaakala niyang pang-aabuso. Ngunit ang sumunod na nangyari ay isang brutal na kahihiyan na gumulantang sa mga residente. Hanggang sa isang general ng sandatahang lakas ang biglang lumitaw at binago ang lahat. Tanghaling tapat sa puso ng Maynila, ang sikat ng araw ay parang kumukulong langis na bumubuhos sa mga lansangan at ang kalsada ay puno ng sigalot. Ang ingay ng mga sasakyan, mula sa mga umuugong na jeep hanggang sa mga bumubusi ng motorsiklo, ay nagsasabayan sa paglusot sa siksikang trapiko. Mula sa direksyon ng kanyang paaralan, isang mag-aaral na nagngangalang Liana Reyes ang payapang minamaneho ang kanyang puting Vespa. Ang kanyang unipormeng puting blusa at asul na palda ay maayos pa rin, bagamat nagsisimula ng mamasa ang kanyang sentido sa pawis. Ang itim niyang buhok, na simpleng nakatali sa likod, ay nagpapatingkad sa kanyang malinis at tapat na mukha. Para kay Liana, ang pag-uwi-lula ng kanyang paboritong puting Vespa ay palaging isang sandali ng kalayaan, isang paraan upang alisin ang pagod matapos ang maghapong pag-aaral. Mabilis niyang nilalagpasan ang mga jeep at iba pang motor. Hindi niya inaasahan na ang kanyang pag-uwi sa araw na iyon ay magiging simula ng isang malaking insidente na masasaksihan ng maraming pares ng mata. Nang pumasok si Liana sa isa sa mga malalaking interseksyon, napansin niya ang isang di pangkaraniwang eksena. Ilang motorsiklo at kotse ang pilit na pinatitigil ng mga pulis na nakatayo sa gitna ng daan. Ang biglaang checkpoint ay tila isang patibong na sinadyang ilagay ng walang anumang opisyal na abiso. Tanging mga hanay ng mga pulis na nakasuot ng asul na uniforme ang nakakalat sa kaliwat kanan. Bahagyang nagulat si Liana, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mga kilos. Alam niyang nakalimutan niyang isuot ang kanyang helmet sa araw na iyon, isang maliit na pagkakamali na maaaring maging malaking butas para sa mga pulis na maghanap ng pagkakataon. Nang iwagayway ng isang pulis ang kanyang kamay at sininyasan siyang tumabi, buong tapang na pinihit ni Liana ang manibela ng kanyang motor at itinigil ang kanyang puting Vespa sa gilid ng kalsada. Ang kapaligiran sa checkpoint ay puno ng tensyon. Ang ibang mga motorista na pinahinto ay mukhang balisa. Ang ilan ay hinilingang ibigay ang kanilang mga papeles ng sasakyan. Ang iba naman ay mukhang nakikipagtalo sa mga pulis. May mga nag-aalalang tingin mula sa mga taong dumaraan. Ang ilan ay sinadyang bagalan ang kanilang sasakyan upang makita kung ano ang nangyayari. Ibinaba ni Liana ang stand ng kanyang motor at tumayo ng tuwid ang mukha. Bagamat 17 taong gulang pa lamang siya, mayroong tapang na nagniningning sa kanyang mga mata. Alam niyang mapapagalitan siya ng husto dahil hindi siya nagsusuot ng helmet. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, mayroon din siyang pagdududa sa checkpoint na ito. Para sa kanya, mayroong kakaiba. Walang opisyal na anunsyo. Walang malinaw na palatandaan na legal ang operasyon. Tanging mga hanay ng mga pulis na may seryosong mukha na tila nais manakot. Ang pulis na huminto kay Liana ay lumapit. Matikas ang kanyang katawan sa kanyang maayos na uniforme, ngunit ang kanyang kilos ay malamig at mayabang. Tiningnan niya si Liana mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay malakas na sinabihan siyang bumaba sa motor. Hindi ka naka-helmet, paglabag yan. Ibaba mo ang motor, kukunin namin, maikli niyang sabi. Ang tono ng kanyang boses ay puno ng utos. Ilang residente na nakatayo sa gilid ng kalsada ang lumingon, pinagmamasdan ang interaksyon ng may interes. Huminga ng malalim si Liana at bumaba mula sa kanyang Vespa nang may matatag na hakbang. Sa kanyang isipan, sinabi niya, nagkamali ako na hindi nag-helmet. Pero hindi ibig sabihin na pwede na nila akong abusuhin. Sa puntong iyon, nagsimula ang paglaban ni Liana sa pang-aabuso ng mga otoridad. Sa gitna ng nakakapasong init ng Maynila na naging saksi kung paanong ang tapang ng isang mag-aaral ay maaaring yugyugin ang kapangyarihan ng mga taong nag-aakalang sila ang batas. Ang pulis na nakatayo sa harap ni Liana ay nagsimulang magsalita ng matigas. Ang tono ng kanyang boses ay sinadyang gawing pinakamatigas na para bang isa siyang hukom sa lansangan na nagpapatao ng sentensya. Nilabag mo ang Republic Act No. ganito, Section ganito, tungkol sa obligasyong gumamit ng standard na helmet. Maaari kang tiketan.
Pwede naming kumpiskahin ang motor mo, sabi niya habang itinuturo ang puting Vespa na nakatayo sa tabi ni Liana. Ang mga salitang iyon ay malinaw na naglalayong manakot. Na para bang si Liana ay walang ibang pagpipilian kundi sumunod. Ilang ibang motorista na kasama sa nahuli ang nakarinig sa mga salitang iyon at yumuko sa takot na baka sila ang isunod. Sa gitna ng nakakapasong init ng araw, ang boses ng pulis ay umalingaw-ngaw na tila nais ipahiya si Liana sa harap ng publiko. Tinitigan ni Liana ang pulis na iyon nang may mga matang hindi natitinag. Bagamat malinaw na alam niya ang kanyang pagkakamali sa hindi pagsusuot ng helmet, ang paraan ng pagsasalita ng otoridad na iyon ay nagparamdam sa kanya na siya ay ginagawang biktima, hindi lamang isang lumabag sa batas trapiko. Iginigiit ng pulis na ang kanyang puting Vespa ay kukumpiskahin bilang ebidensya ng paglabag. Ang salitang kumpiskahin ay paulit-ulit na binanggit na para bang tinitiyak na mawawala ng tapang si Liana. Ngunit sa halip na matakot, mas lalong itinaas ni Liana ang kanyang ulo. Pakiramdam niya ay hindi makatwiran ang pagtrato sa kanya. Dahil ang bawat paglabag ay dapat na sapat na sa tiket at multa, hindi sa basta-basta na lang pag-agaw ng motor. Ang mga taong nanonood ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay naawa kay Liana. Ang iba naman ay curious kung hanggang saan ang kanyang tapang para lumaban. Lumapit ang pulis, pinasikip ang pagitan hanggang sa tumayo ito mismo sa harap ni Liana. Itinuturo ng kanyang kamay ang mukha ng dalaga habang binabanggit ang sunod-sunod na mga artikulo ng batas trapiko. Ngunit ang kanyang paraan ay malinaw na hindi para mag-eduka o magpatupad ng batas, kundi para durugin ang kaisipan ng isang mag-aaral sa high school na itinuturing niyang mahina. Kung ayaw mong ibigay ang motor mo, pwede kang makasuhan pa ng karagdagang krimen. Huwag kang magbiro sa batas, sabi niya nang may matalim na tingin. Tumahimik si Liana ng ilang segundo, ang kanyang dibdib ay tumataas at bumababa. Pagkatapos ay ngumiti siya ng bahagya. Isang ngiti na hindi tanda ng takot, kundi simula ng katapangan na lalong magpapainit sa sitwasyon. Tila nainis ang pulis sa ekspresyong iyon dahil karaniwan, ang mga sibilyan ay agad na sumusuko. Ngunit si Liana ay piniling tumayo ng tuwid. Ang sitwasyon sa paligid ng checkpoint ay lalong dumami ang tao. Ilang motorista na nakalusot sa inspeksyon ay sinadyang bagalan ang kanilang takbo. Gusto nilang makita kung paano magpapatuloy ang debate sa pagitan ng isang mag-aaral sa high school at isang pulis sa kalsada. Ang ibang mga pulis na nakatayo sa likuran ay nagsimulang magmasid ng maseryoso. Ang ilan ay tumango ng bahagya, sumusuporta sa kanilang kasamahan na nanggigipit kay Liana. Ngunit, mayroon ding nagsimulang mag-alinlangan. Napagtanto nila na ang paraan ng kanilang kasamahan ay mas mukhang pananakot kaysa sa pagpapatupad ng batas. Sa gitna ng karamihan, sa wakas ay nagsalita si Liana ng malakas, "Alam ko po ang batas. Kung nagkamali ako, sige, tiketan ninyo ako ayon sa tamang proseso, hindi yung basta na lang kinukumpiska. Huwag ninyong gamitin ang mga batas para manakot." Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa mga manonood. Ang matapang na pangungusap mula sa isang batang mag-aaral ay nagawang basagin ang atmosfera ng takot na sinadyang itayo ng mga pulis, at ito rin ang naging hudyat na ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Si Liana, na mula pa sa simula ay nakatayo ng tuwid, sa wakas ay nagsalita ng may malakas na tinig. "Kung opisyal ang checkpoint na ito, ipakita ninyo ang mission order ngayon din. Karapatan kong malaman ang legal na basehan ninyo sa paghinto sa akin," sabi niya nang may matalim na tingin na tumatago sa mukha ng pulis na nakatayo sa kanyang harapan. Ang pangungusap na iyon ay lalong nagpatutok sa mga nanonood. Isang mag-aaral sa high school na nakasuot ng puting blusa at asul na palda ang nangahas na hingin ang isang bagay na bihirang itanong ng mga ordinaryong mamamayan, ang katibayan ng legalidad ng isang checkpoint. Napasinghal sa inis ang pulis, sumulyap sandali sa kanyang mga kasama, ngunit wala pa ring ipinakitang anuman. Sa halip na sumagot, iginiit lamang niya na ang puting Vespa ni Liana ay hihilahin bilang resulta ng kanyang paglabag. Para kay Liana, ang kilos na iyon ay lalong nagpatibay sa kanyang hinala na hindi lehitimo ang operasyon. Nang simulang abutin ng pulis ang manibela ng motor at subukang igalaw ito, agad na humakbang si Liana at pinigilan ito gamit ang kanyang dalawang kamay. "Huwag ninyong galawin ang motor ko nang walang opisyal na dokumento," malakas niyang sabi. Ang tono ng kanyang boses ay nagdulot ng mahinang palakpakan mula sa ilang residente.
Bagamat mabilis nilang tinakpan ang kanilang mga bibig dahil sa takot na mapagalitan ng mga otoridad. Lalong nagalit ang pulis. Umigting ang ugat sa kanyang sentido, ngunit nanatiling tikom ang kanyang bibig tungkol sa opisyal na dokumento. Pagkatapos ay binalikan ni Liana ang pulis ng isang nakakainsultong pangungusap. Ang mga iligal na checkpoint na tulad nito ay para lang manakot ng mga tao. Kung tunay kayong mga alagad ng batas, patunayan ninyo gamit ang mission order. Kung wala, huwag kayong mag-astang makapangyarihan. Sumabog ang tensyon. Nagsimulang magtinginan ang mga tao. Ang ilan ay matapang na tumango, sumasang-ayon sa sinabi ni Liana. Isang bagay na bihirang mangyari. Isang mag-aaral ang nagawang yugyugin ang otoridad ng pulisya sa gitna ng kalsada. Ang pulis na sumusubok na kunin ang motor ay tila napahiya. Sa buong panahon, walang sinumang sibilyan ang nangahas na magsalita ng ganoon katapang sa kanilang harapan. Ang mga salita ni Liana ay naging isang malakas na sampal hindi lamang sa kanya, kundi sa buong hanay ng mga pulis na nagbabantay sa checkpoint. Huminga siya ng malalim at nagsalita ng may tumataas na tono, "Huwag kang bastos. Bata ka lang, ano nang alam mo sa batas?" Ngunit hindi umatras si Liana ni isang pulgada. Nang may mga matang puno ng tapang, sumagot siya, "Nag-aaral pa nga lang po ako, pero alam ko ang karapatan ko bilang mamamayan. Hindi ako mananahimik habang inaabuso ninyo ang kapangyarihan ninyo." Ang pangungusap na iyon ay parang apoy na binuhusan ng gasolina. Ang ibang mga pulis na nakatayo sa likuran ay nagsimulang lumapit, sinusubukang ipakita ang kanilang pagkampi sa kanilang kasamahan. Ang dami ng mga manonood ay lalong dumami. May isang lalaki na sinadyang iparada ang kanyang motor sa gilid ng daan para lamang mapanood ang katapangan ng dalaga. Ang mga ina na may dalang mga pinamili ay huminto. Ang ilan ay tinakpan ang kanilang bibig sa gulat. Ang iba naman ay nagbulungan na kahit isang high school student ay kayang lumaban sa pulis. Ang tensyon sa hangin ay lalong kumapal. Ang sitwasyon na sa una ay tila isang ordinaryong checkpoint lamang ay naging isang malaking panoorin. Lahat ng mata ay nakatuon kay Liana na nakatayo sa pagitan ng kanyang puting Vespa at ng mga pulis na gustong umagaw nito. Hindi siya natinag. Kahit na ang mga tingin ng dose-dose ng pulis ay tila gustong siyang lamunin ng buhay. Mula sa kanyang mga mata, malinaw na hindi lamang niya ipinagtatanggol ang kanyang motor, kundi hinahamon din ang kayabangan ng kapangyarihan na matagal nang hinahayaan sa mga lansangan ng lungsod. Sa araw na iyon, ang boses ng isang mag-aaral ay naging isang latigo na gumising sa maraming tao na ang katapangan ang tanging paraan para labanan ang kawalang katarungan. Ang sitwasyon sa kalsada ay lalong uminit. Matapos buong tapang na tumanggi si Liana na ibigay ang kanyang motor nang walang opisyal na dokumento, ang ilang ibang pulis na kanina pa'y nakatayo lamang sa likuran ay sa wakas ay lumapit na rin. Ang kanilang mga mukha ay tila tensyonado. Mayroong sumubok na magpakita ng otoridad sa pamamagitan ng paghalukip-kip. Mayroon ding nagpakita ng mabangis na anyo sa pamamagitan ng pagturo-turo kay Liana. "Tama na yan, huwag ka ng maraming dahilan. Mali ka na. Ngayon, sundin mo ang batas." "Ibigay mo na yang motor," sigaw ng isa sa kanila na may nananakot na tono. Ang kanyang malakas na boses ay umalinggaw sa gitna ng kalsada, sinusubukang takpan ang pag-aalinlangan na sa totoo lang ay nagsisimula ng kumain sa kanila. Tumingin si Liana ng matalim, hindi man lang natinag, na para bang hinahamon sila pabalik. Ang kanyang katapangan ang lalong nagpasiklab sa galit ng mga pulis. Dahil karaniwan, ang mga ordinaryong tao ay agad na sumusuko kapag napapaligiran ng mga otoridad. Ang mga residente sa paligid na nanonood ng pangyayari ay lalong dumami. Mayroong mga motorista na sinadyang huminto sa gilid ng daan. May mga naglalakad na naupo sa bangketa. Kahit ang ilang street vendors ay iniwan ang kanilang mga kariton para lamang makita kung ano ang nangyayari. Nagbubulungan sila. Mayroong pumupuri sa katapangan ni Liana. Mayroon ding nag-aalala para sa kanyang kaligtasan. Ang mainit na panahon ay nahaluan ng pagka-curious. At ang kalsada na kanina ay maingay lamang dahil sa checkpoint ay naging isang entablado ng tensyon. Sa pagitan ng isang mag-aaral sa high school laban sa mga nakaunipormeng otoridad. Ang mga pulis na lumapit ay nagpakita ng galit na mukha, na tila nais patunayan na sinumang lalaban sa kanila ay dapat durugin sa lugar na iyon.
Ngunit ang tingin na puno ng tapang mula kay Liana ay nagpigil sa kanila na basta na lang siyang hawakan. Sa gitna ng pulutong ng mga pulis, mayroong nagsimulang mag-alala. Alam nilang ang nangyayari ay pinapanood ng maraming tao. Kahit ang ilang residente ay kitang-kita na naglabas na ng kanilang mga cellphone para mag-record. Malaking panganib ang naghihintay sa kanila kung ang kanilang mga kilos ay ituturing na lampas sa limitasyon. Ngunit, sa halip na magpigil, ang galit ang lalong nag-alis sa luhika ng mga pulis na ito. Isa sa kanila ang lumapit pa. Ang kanyang kamay ay iniabot patungo sa manibela ng puting Vespa ni Liana. Sinusubukang hilahin ito ng pilit. Ibigay mo to o magsisisi ka, sabi niya. Ngunit ang kamay na iyon ay agad na tinabig ni Liana ng buong tapang na nagdulot ng maliit na hiyawan mula sa mga tao. Maririnig ang mahinang palakpakan. Bagamat mabilis itong pinigil dahil ang ilan sa mga residente ay natakot na mapagalitan, ang sitwasyong iyon ay sumampal sa danga ng mga otoridad at ang kanilang galit ay umabot sa sukdulan. Ang tensyon ay umabot sa kasukdulan. Nang 4 na pulis ang sabay-sabay na pumaligid kay Liana mula sa iba't ibang direksyon, nagbitiw sila ng mga salitang may tono ng pagbabanta, sinusubukang sirain ang tapang ng dalaga sa pamamagitan ng mental pressure. Ngunit, hindi gumalaw si Liana ni katiting. Sa katunayan, mas lalo pang tumuwid ang kanyang katawan habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa manibela ng kanyang motor. Mula sa kanyang mukha, malinaw na hindi siya aatras kahit na malaking panganib ang naghihintay sa kanya. Hindi ako natatakot. Kung tama kayo, ipakita ninyo ang pruweba. Kung wala, ibig sabihin kayo ang mali, malakas niyang sigaw na nagpatahimik sa mga tao bago sila muling umugong sa bulungan. Nagkatinginan ang mga pulis. Namula ang kanilang mga mukha dahil sa hiya at galit. Para sa kanila, ito ay isang dagok sa kanilang dangal at otoridad. Ngunit para kay Liana, ito ang mahalagang punto. Pinatunayan niya na ang isang ordinaryong mag-aaral ay maaaring tumayo laban sa mga otoridad na nang-aabuso. Mula sa hanay ng mga pulis na kanina pa inanonood lamang, lumitaw ang isang figura na agad na kumuha ng atensyon ng lahat. Si F. Dalawaberto, isang pulis na may matipunong katawan na nasa edad 35, ay humakbang pasulong ng may mabigat at may otoridad na mga hakbang. Matikas ang kanyang katawan. Ang mga kalamnan sa kanyang braso ay bakat sa likod ng asul na uniforme na masikip sa kanyang katawan. Matigas ang kanyang mukha, umigting ang kanyang panga. Ang kanyang mga mata ay matalim na tila nais laslasin ang kanyang kalaban. Lahat ng ibang pulis ay tila nagbigay daan sa kanya na nagpapahiwatig na hindi siya isang ordinaryong pulis. Kilala si Berto sa kanyang lugar bilang isang mabangis na pulis, hindi nag-aatubiling gumamit ng dahas para pasukuin ang sinumang mangahas na lumaban. Ang mga manonood na nakakita sa kanyang paggalaw ay kusang umatras. Dahil ang aura ng kabangisan na dala niya ay napakalakas, agad na nalaman ni Liana na nakatayo pa rin sa tabi ng kanyang motor na ang sitwasyon ay lalong magiging mapanganib. Nang may mukhang puno ng galit, lumapit si Berto kay Liana nang walang gaanong salita. Hindi siya tulad ng kanyang mga kasamahan na sumubok pang makipagdebate gamit ang mga batas. Dumating si Berto sa ibang paraan, gamit ang dahas at pananakot. Malakas ang kanyang boses na sumigaw, "Bata ka, akala mo kaya mong labanan ang pulis ng basta-basta." Ang pangungusap na iyon ay mabilis na lumabas kasabay ng kanyang kamay na agad na umabot sa manibela ng puting Vespa ni Liana. Nang may kabastusan, hinila niya ito patungo sa kalsada, sinusubukang agawin ang motor sa harap ng lahat. Ang kilos na iyon ay nagpayanig sa Vespa, muntik na itong matumba. Ngunit, mabilis na sinalo ito ni Liana gamit ang kanyang dalawang kamay. Namula ang mukha ng dalaga sa pagpigil ng galit, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagpakita ng takot. Umugong ang mga manonood. Mayroong napasinghap sa gulat, mayroon ding nagsimulang magsalita ng mahina. "Sobra na yan, estudyante yan. Bakit ganyan ang trato?" Sinubukan ni Liana na pigilan ang motor sa abot ng kanyang makakaya. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela ng Vespa. Kontra sa malaki at malakas na pagkakahawak ni Berto. Ang sagupaan ng lakas sa pagitan nilang dalawa ay tila naging simbolo ng isang hindi patas na laban. Isang mag-aaral sa high school laban sa isang matipunong pulis. Ngunit doon mismo nakita ang tunay na katapangan ni Liana.
bitawan ninyo ang motor ko. Wala kayong karapatang hilahin iyan ng walang opisyal na dokumento, malakas niyang sigaw. Lalong nag-aapoy sa galit si Berto nang marinig ang pangungusap na iyon. Para sa isang lalaking tulad niya, ang labanan ng isang dalagitang teenager sa harap ng publiko ay isang malaking kahihiyan. Lumitaw ang mga ugat sa kanyang liig, namula ang kanyang mukha, at ang kanyang mga ngipin ay magkakadikit sa pagpigil ng emosyon. Ang mga residente sa paligid na nanonood ay lalong nalubog sa tensyon. Ang ilan ay naglabas na ng kanilang mga cellphone para i-record ang sandaling itinuturing nilang pambihira. Ang kilos ni Berto na marahas na paghila sa motor at ang pagtanggi ni Liana na sumuko ay lalong nagpainit sa sitwasyon. Ang ibang mga pulis na nakatayo sa likuran ay tila hindi mapakali. Mayroong sumubok na pakalmahin si Berto sa pamamagitan ng sulyap, ngunit ang kanyang galit ay hindi na mapigilan. Patuloy niyang nyugyog ang puting Vespa ng buong lakas, na tila nais patunayan ang kanyang kapangyarihan. Samantala, si Liana ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Nanginginig ang kanyang katawan sa pagpigil sa presyon. Ngunit, ang kanyang mga mata ay puno ng hamon, walang takot. Dapat matuto kang rumespeto sa otoridad. Kung hindi, magsisisi ka, sigaw ni Berto. Ang mga salitang iyon ay malakas na umalingaw-ngaw na nagpapahiwatig na ang kanyang ginagawa ay hindi na pagpapatupad ng batas, kundi isang anyo ng kayabangan ng kapangyarihan. Ang mga manonood ay tahimik at tensyonado, naghihintay kung paano magpapatuloy ang komprontasyon na ngayon ay lalong nagiging mapanganib. At sa puntong ito, ipinakita ni Berto ang kanyang sarili bilang isang tunay na simbolo ng pag-abuso sa kapangyarihan. Isang banta na handang saktan ang sinumang mangahas na sumuway sa kanya. Sa sitwasyong lalong umiinit, napagtanto ni Liana na hindi niya maaaring umasa lamang sa mga salita. Ang mga manonood ay nakatingin, ngunit kung walang tunay na ebidensya, lahat ng pang-aabusong iyon ay maaaring baliktarin. Nang may bahagyang nanginginig na kamay, ngunit puno ng determinasyon, dinukot niya mula sa kanyang bulsa ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang kamera, itinaas ito hanggang sa kanyang dibdib, at nagsimulang i-record ang lahat ng nangyayari. Ang kanyang boses ay malinaw na narinig sa gitna ng karamihan. Inaagaw ang motor ko ng walang opisyal na papeles. Saksihan ninyo lahat. Ang pangungusap na iyon ay umalingaw-ngaw na nagbigay ng lakas ng loob sa mga residente na tumingin ng diretso sa mga pulis. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang tumango ng dahan-dahan, nararamdaman ang pambihirang katapangan mula sa isang mag-aaral sa high school na sinusubukang lumaban gamit ang ebidensya. Ngunit, para kay Berto, ang kilos ni Liana ay isang kahihiyan na hindi maaaring palampasin. Nang mapansin niyang kinukunan siya ng video, agad na nagbago ang mukha ni Berto. Mas tumalim ang kanyang tingin, nanlaki ang kanyang mga mata, tumigas ang kanyang panga, at bumilis ang kanyang paghinga. Ang lakas ng loob mo, sigaw niya. Nang may mabilis na kilos, inabot niya ang kamay ni Liana na maihawak na cellphone. Sinubukan ng dalaga na pigilan ito, nanginginig ang kanyang katawan, ngunit mas malakas si Berto. Ang cellphone ay matagumpay na naagaw mula sa pagkakahawak ni Liana at walang pag-aalinlangan, ibinato niya ito pababa. Isang malakas na tunog ng pagkabagsak ang narinig ng ang cellphone ay ihampas sa aspalto. Ang screen na kanina ay maliwanag na umiilaw ay ngayon ay durog na. Ang mga piraso ng salamin nito ay sumasalamin sa sikat ng araw ng Maynila. Ang mga nanonood ay sabay-sabay na napabuntong hininga. Ang ilan ay sumigaw ng mahina sa gulat, Diyos ko po, o naku, grabe naman. Ngunit walang pakialam si Berto. Para sa kanya, ang pagsira sa ebidensya ay isang paraan upang igiit na walang sinuman ang maaaring lumaban sa kapangyarihan. Natigilan si Liana nang makita ang durog na cellphone sa kanyang harapan. Hindi lamang iyon isang bagay, kundi ang tanging paraan niya upang patunayan ang kanyang katwiran. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Bakit ninyo sinira ang cellphone ko? Malakas niyang sigaw na may nanginginig na boses sa pagpigil ng emosyon. Tanging isang mapanuyang tawa ang isinagot ni Berto, ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan. Para matuto ka, huwag mong subukang ipahiya ang pulis sa harap ng publiko, sabi niya nang may mapanlibak na tono. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ng lahat ng nakarinig. Ang ilang residente ay mas lalo pang naglakas loob na mag-record gamit ang kanilang sariling mga cellphone, sinusubukang idokumento ang pangyayari.
Ngunit ginawa nila ito ng patago. Natatakot na ang kanilang mga cellphone ay magkaroon ng parehong kapalaran. Ang kapaligiran sa kalsada ay ngayon ay tuluyan ng naging isang arena ng labanan sa pagitan ng katapangan ng isang ordinaryong mamamayan laban sa pang-aabuso ng mga otoridad. Ang mga tao ay lalong umingay. Ang bulungan ng mga residente ay nagsimulang marinig ng malinaw. Sobra na yan, sabi ng isang lalaki na may galit na tono. Estudyante lang yan, ginaganyan, dagdag ng isang ina na mahigpit na hawak ang kanyang mga pinamili. Si Berto na nakatayo sa gitna ng daan na may matipunong katawan ay lalong naging mayabang. Pakiramdam niya ay nagtagumpay siyang ipakita ang kanyang dominasyon sa pamamagitan ng pagsira sa cellphone ni Liana. Ngunit sa kabilang banda, ang mga tingi ng mga residenteng nakatingin sa kanya ay lalong tumalim, puno ng paghuhusga at pagtuligsa. Si Liana na napapaligiran ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Bagamat ang kanyang cellphone ay durog na, ang kanyang diwa ay hindi nawala. Alam niyang ang katapangan ay hindi kailanman masisira sa pamamagitan lamang ng pagbagsak ng isang bagay. Sa katunayan, sa puntong ito, mas lalong tumibay ang kanyang dangal at mas lalong nag-alab ang kanyang determinasyon na labanan ang kayabangan ng mga otoridad. Sa araw na iyon, sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw sa Maynila, hindi lamang isang cellphone ang nabasag sa aspalto, kundi pati na rin ang tiwala ng publiko sa mukha ng pagpapatupad ng batas na ipinakita ng may kayabangan. Si Berto, na mula pa sa simula ay nag-aapoy na sa galit, ay tila hindi pa nasiyahan matapos sirain ang cellphone ni Liana. Ang kanyang mukha ay lalong namula. Mabilis ang kanyang paghinga, umbok ang ugat sa kanyang sentido, na nagpapahiwatig ng galit na umabot sa sukdulan. Nang may marahas na hakbang, lumapit pa siya ng husto. Ang kanyang matipunong katawan ay nagtataasan sa harap ni Liana, na mas maliit at mas payat. Walang anumang babala. Ang kanyang kanang kamay ay kumuyom ng mahigpit at mabilis na lumipad patungo sa mukha ni Liana. Isang malakas na tunog ng sampal na may kasamang suntok ang narinig na nagpatagilid sa ulo ni Liana. Ang kanyang marupok na katawan ay hindi kinaya ang bigat ng suntok, kaya't siya ay bumagsak sa mainit na aspalto. Ang kanyang puting Vespa ay umuga, muntik ng matumba. Ngunit ang atensyon ng lahat ay agad na napunta sa katawan ni Liana na ngayon ay nakahandusay sa kalsada. Ang mga nanonood ay napigil ang kanilang hininga. Ang ilan ay tinakpan ang kanilang bibig gamit ang dalawang kamay. Hindi makapaniwala na isang pulis ang talagang naglakas loob na saktan ang isang mag-aaral sa high school sa harap ng publiko. Naramdaman ni Liana ang matinding sakit sa kanyang katawan. Nagasgas ang kanyang kaliwang siko dahil sa pagtama sa aspalto. Ang kanyang puting uniforme ay nabahira na ngayon ng alikabok at dumi ng kalsada. Isang matinding sakit ang tumusok sa kanyang mga buto. Ngunit ang mas masakit para sa kanya ay ang kahihiyan na ipinakita sa harap ng maraming tao. Sa kabila ng sakit, sinubukan ni Liana na bumangon gamit ang nanginginig na kamay. Ngunit ang kanyang katawan ay muling bumagsak dahil sa panghihina ng kanyang mga tuhod. Ilang residente ang sumubok na lumapit para tumulong. Ngunit, ang kanilang mga hakbang ay napigil ng matalim na tingin ng ibang pulis na nakaharang. Ang sitwasyong iyon ay lumikha ng isang nakakatakot na kapaligiran. Ang kalsada na kanina ay maingay sa busina ay naging tahimik. Tanging maririnig ang buntong hininga ng mga nagulat na residente at ang mahinang sigaw ng mga inang hindi makatiis. Alam ng lahat na ito ay hindi na pagpapatupad ng batas, kundi isang anyo ng brutal na karahasan na lumampas sa limitasyon. Tumayo si Berto ng tuwid, umbok ang kanyang dibdib na tila nasisiyahan sa kanyang ginawa. Sinulyapan niya si Liana na nakahandusay pa rin at pagkatapos ay bahagyang sinipa ang puting Vespa bilang karagdagang pag-insulto. Ito ang mangyayari sa'yo kapag lumaban ka sa otoridad, malakas niyang sigaw, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw. Hindi lamang para kay Liana, kundi bilang babala sa lahat ng residenteng nanonood na huwag mangahas na lumaban. Ang ibang mga pulis sa paligid niya, mayroong bahagyang tumawa, mayroon ding yumuko sa pag-aalinlangan. Napagtanto nilang ang ginawa ni Berto ay maaaring bumalik sa kanila. Ngunit, si Berto ay tila tuluyan ang nawala ng kontrol. Nabulag ng ego at galit ang kanyang konsensya. Ang mga manonood ay lalong umingay. Mayroong nangahas na sumigaw, sobra na yan. Estudyante yan.
Bagamat ang kanilang mga boses ay mabilis na napatahimik ng nangingibabaw na takot, si Liana na nakahandusay pa rin ay sinubukang itayo ang kanyang katawan. Alikabok ang dumikit sa kanyang mukha, magulo ang kanyang buhok, at may manipis na dugo na nagsimulang lumabas sa gilid ng kanyang labi dahil sa suntok. Ngunit, ang ningning sa kanyang mga mata ay hindi nawala kahit na marupok ang kanyang katawan. Tiningnan niya si Berto nang may tingin na puno ng paglaban. Ang tingin na iyon ay tumusok sa puso ng bawat isa na nakasaksi. Isang batang mag-aaral na sinaktan hanggang sa bumagsak, ngunit mayroon pa ring tapang na tingnan ng diretsyo ang mukha ng pulis na nang-aapi sa kanya. Ang mga residente sa paligid ay lalong nabalisa. Ang galit na may halong takot ay nagpakulo sa sitwasyon. Alam ng lahat na ang ginawa ni Berto ay lumampas na sa limitasyon at kung hindi mapipigilan ay maaaring magdulot ng mas malala pa. Sa sandaling iyon, ang kalsada ng Maynila na karaniwang dinadaanan lamang ng mga sasakyan ay naging isang entablado ng kawalang katarungan na ipinakita ng walang hiya. Isang punto kung saan ang hayagang karahasan ay nagmulat sa mata ng lahat na ang tapang ng isang mag-aaral ay maaaring yugyugin ang mayabang na mukha ng mga otoridad. Hindi pa nasiyahan sa kanyang brutal na kilos, humakbang si Berto patungo sa gilid ng bangketa, kung saan may isang timba na naglalaman ng maruming tubig na ginamit kanina ng isang tindero para linisin ang sahig. Ang kanyang mukha ay namumula pa rin sa galit. Ngunit ngayon ay may kasama ng isang mapanuyang ngiti na sumasalamin sa kanyang kasiyahan sa dominasyon. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang timba gamit ang kanyang dalawang kamay, itinaas ito ng mataas para makita ng lahat kung ano ang kanyang gagawin. Ang mga nanonood ay agad na natigilan. Ang ilan ay sumigaw ng mahina, napagtanto na ang ginagawa ni Berto ay lampas na sa anumang katwiran para sa isang alagad ng batas. Si Liana na nakaupo pa rin sa aspalto na may maruming uniforme at katawang puno ng alikabok ay tumingala lamang, tinitingnan ang figura ni Berto na nakatayo na may hawak na timba. Kahit na mahina, ang kanyang mga mata ay nagsisikap pa ring magpakita ng paglaban. Ngunit, ang kanyang katawan ay hindi na kayang umiwas. Sa isang iglap, ang maruming tubig na kulay tsokolate ay ibinuhos ng malakas sa katawan ni Liana. Isang malakas na tunog ng pagtalsik ang narinig, kasabay ng maliliit na sigaw mula sa mga residenteng hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang puting blusa at asul na palda na suot ni Liana ay agad na basang-basa. Ang kulay nito ay naging kayumanggi dahil sa tubig na maihalong putik at mga tira-tirang dumi mula sa kalsada. Ang kanyang buhok na magulo na ay lalong naging basa at malagkit. Ang kanyang mukha ay natalsikan ng mabahong likido na nagpapahapdi sa kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang katawan, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa napakalalim na kahihiyan. Ang mga nanonood ay napigil ang kanilang hininga, mayroong umiwas ng tingin. Dahil hindi nila matiis na makita ang isang mag-aaral na trinatong ganoon. Ngunit, marami rin ang tumingin ng may galit, umigting ang mga ugat sa kanilang liig. Bagamat ang takot ay nagpapanatili sa kanila na nakatayo lang. Sa likod ng karumaldumal na tanawin na iyon, ang ilang ibang pulis na nasa lugar ay tumawa ng malakas. Ang kanilang mga tawa ay sumabog na parang pang-iinis na lalong nagdagdag sa kahihiyan ni Liana. Tinapik nila ang balikat ng isa't isa na tila nasisiyahan sa pagdurusa. Isang dalagitang binibini na ipinapahiya sa harap ng publiko. Ang ilan sa kanila ay nagbitiw pa ng mga mapanuyang komento. Ayan ang bagay sa'yo para magtanda ka sa paglaban sa otoridad. Ang mga tawa at pang-iinis na iyon ay malinaw na narinig ng mga residente na lalong nagpasiklab sa nag-aalab na galit. Ngunit karamihan sa mga residente ay naggitngit lamang, mahigpit na kinuyom ang kanilang mga kamay. Takot na sumulong dahil baka sila ang isunod. Ang sitwasyong iyon ay nagpabago sa kapaligiran ng abalang kalsada ng Maynila Menjadi, isang entablado ng kahihiyan. Kung saan ang mga otoridad na dapat na nagpoprotekta ay siya pang nagpapahiya sa kanilang mga mamamayan. Tumahimik si Liana sandali, basang-basa ang kanyang katawan, malagkit ang kanyang uniforme, at nakayuko ang kanyang mukha sa pagpigil ng sakit at hiya. Ngunit kahit na sa pisikal ay mukha siyang wasak, ang kanyang diwa ay nag-aalab pa rin. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mukha, tinitingnan ng diretsyo si Berto nang may matalim na tingin na puno ng paglaban. Ang tingin na iyon ay napakalakas na ang ilan sa mga nakakita ay naantig. Isang ina sa karamihan ang napaluha. Mahinang bumulong. Kawawa naman yung bata.
Pero ang tapang niya, grabe. Ang tanawin na ito ay lalong nagpukaw sa simpatsya ng publiko. Nagpamulat sa kanila na sa kanilang harapan ay nangyayari ang isang tunay na pag-abuso sa kapangyarihan. Hindi na lamang nila nakikita ang isang mag-aaral na ipinapahiya, kundi isang simbolo ng katapangan na tinatrato ng may kalupitan ng mga otoridad. At sa sandaling iyon, ang pagkabigla ng mga residente ay dahan-dahang naging isang kolektibong galit na handang sumabog anumang oras. Sa gitna ng lalong nakakatakot na sitwasyon, habang si Berto at ang kanyang mga kasamahan ay tumatawa pa rin ng may kasiyahan matapos buhusan si Liana ng maruming tubig, biglang gumalaw ang mga tao. Mula sa likuran, isang lalaking may matipunong katawan ang dahan-dahang lumakad pasulong, ngunit puno ng otoridad. Siya si General Ricardo Santos, isang general ng sandatahang lakas na may edad 40 na nagkataong nasa lugar. Ang kanyang matikas at maskuladong katawan ay agad na nakakuha ng atensyon. Matigas ngunit kalmado ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay matalim na parang agila na tumitingin sa kanyang biktima. Ang simpleng berding t-shirt at camouflage na pantalon na suot niya ay hindi maitago ang kanyang malakas na military aura. Bawat hakbang niya ay nagpapayanig sa lupa na nagdulot sa mga tao na kusang magbigay daan. Lahat na nakakita sa kanya ay agad na napagtanto na hindi siya isang ordinaryong tao, kundi isang figura na may dalang otoridad at tapang. Si Berto na mayabang pa ring nakatayo sa gitna ng daan ay hindi agad napansin kung sino ang papalapit. Masyado siyang abala sa kanyang huwad na pagmamalaki dahil sa pagpapahiya sa isang mag-aaral. Ngunit nang lumapit na ang mga hakbang ni General Santos, biglang nagbago ang sitwasyon. Ang mga tawa ng mga pulis na kanina isumasabog ay isa-isang humina, napalitan ng mga kinakabahang tingin. Mayroong nakakilala sa mukha ni General Santos, mayroon ding nakaramdam lamang ang nakakatakot na aura na nagmumula sa kanya. Huminto si General Santos mismo sa harap ni Berto, tinitingnan siya ng walang anumang salita. Ang tingin na iyon ay napakatalim na nagpabilis ng tibok ng puso ni Berto. Kahit na sinubukan niyang itago ang kanyang takot sa isang matigas na mukha, napigil ng mga manonood ang kanilang hininga, naghihintay kung ano ang mangyayari. Alam nilang ito ang sandali na magtatakda ng direksyon ng pangyayari. Walang anumang pasubali, itinaas ni General Santos ang kanyang maskuladong braso at nagpakawala ng isang malakas na suntok sa mukha ni Berto. Isang malakas na tunog ng pagtama ang malinaw na narinig na nagpatulala sa lahat ng nakakita. Ang matipunong katawan ni Berto ay umurong ng ilang hakbang. Halos mawala ng balanse. Namula ang kanyang mukha, pumutok ang kanyang labi. At sa unang pagkakataon, ang mayabang na ekspresyon na iyon ay napalitan ng gulat na maihalong hiya. Ang mga manonood na kanina pa inagpipigil ay sa wakas ay sumigaw ng sabay-sabay. Mayroong pumalakpak, mayroong sumigaw sa tuwa, at mayroon pang sumigaw ng malakas, mabuhay ang katarungan. Bubugin ang mayabang na pulis. Ang sigaw na iyon ay umalingaw-ngao sa mga lansangan na tila naging isang kolektibong sigaw. Ang mga taong matagal nang nanahimik kapag nakakakita ng pang-aabuso. Nakatayo si Berto na tulala, hindi makapaniwala na siya, isang pulis na kinatatakutan ng marami, ay binugbog sa harap ng publiko. Nanatiling nakatayo si General Santos ng tuwid, malamig ang kanyang mukha. Na para bang ang suntok na iyon ay isang maliit na babala lamang. Ngunit mula sa kanyang mga mata, malinaw na nakikita ang galit na kanyang kinikimkim, hindi lamang kay Berto, kundi sa lahat ng mga otoridad na dumungis sa karangalan ng kanilang uniforme sa kanilang mga kilos. Sumulyap siya sandali kay Liana na nakahandusay pa rin at basang-basa, at pagkatapos ay muling tiningnan si Berto nang may tingin na puno ng paghamak. Ang uniforme mo ay para protektahan ang mga tao, hindi para ipahiya sila, malakas niyang sabi, ang kanyang boses ay malalim at may otoridad, malinaw na narinig hanggang sa pinakalikuran ng mga tao. Ang ibang mga pulis na kanina ay mayabang na nakatayo ay ngayon ay yumuko. Namutla ang kanilang mga mukha. Mas lalong naniwala ang mga residente na sa araw na iyon, ang katarungan ay tunay na bumaba sa gitna ng mga lansangan ng Maynila. Hindi sa pamamagitan ng mga otoridad na dapat na nagpapatupad nito, kundi sa pamamagitan ng kamay ng isang tunay na sundalo na nagngangalang General Santos. Matapos tumama ang malakas na suntok ni General Santos sa mukha ni Berto, biglang nagbago ang sitwasyon sa kalsada ng Maynila. Ang mga pulis na kanina ay matikas na nakatayo sa kanilang asul na uniforme ay tila nawalan ng otoridad. Nagtinginan sila.
Ang ilan ay yumuko, ang ilan ay dahan-dahang umatras. Ang mga tawa na kanina ay sumasabog ng ipahiya si Liana ay biglang nawala, napalitan ng mga namumutlang mukha na puno ng pagsisisi. Si Berto mismo ay nangangatog pa rin. Hawak ang kanyang panga na masakit, hindi nangahas na gumanti o magsalita. Isang nakakatakot na katahimikan ang bumalot sandali bago sa wakas ay isa sa mga pulis ang mahinang humingi ng paumanhin sa mga nanonood. Ang kanyang mga salita ay sinundan ng ibang pulis hanggang sa dahan-dahang narinig ang sabay-sabay na paghingi ng paumanhin. Ngunit ang kanilang tono ay puno ng kaba. Alam nilang lahat ng mata ay nakatingin sa kanila, hindi na bilang mga tagapagpatupad ng batas, kundi bilang mga lumabag sa moralidad na dumungis sa kanilang sariling uniforme. Ang mga manonood ay lalong dumami at sa pagkakataong ito, hindi na sila nanahimik. Umugong ang palakpakan. Narinig ang mga hiyawan mula sa lahat ng direksyon. Mabuhay ang taong bayan, mabuhay ang katarungan. Ang sigaw na iyon ay naging simbolo na ang tapang ng isang mag-aaral sa high school na nagngangalang Liana ay nagsindi sa diwa ng lipunan na matagal nang nanahimik. Tiningnan ng mga residente ang mga pulis ng may tingin na puno ng pagtuligsa. Samantalang ang kanilang tingin kay Liana at General Santos ay puno ng paggalang. Isang nasa katanghali ang gulang na lalaki sa gitna ng karamihan ang sumigaw ng malakas. Mahiya kayo! Ang uniforme nyo ay hindi para mang-api ng tao. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa tainga ng bawat pulis na nandoon. Nalalong nagpayuko sa kanila. Wala ng kayabangan, wala ng pananakot. Ang natira na lamang ay isang malalim na kahihiyan dahil nabunyag ang kanilang tunay na kulay sa harap ng publiko. Napagtanto nilang nawalan na sila ng kontrol. Isa-isang nagsimulang umatras ang mga pulis. Si Berto na sentro ng atensyon ay yumuko lamang. Namula ang kanyang mukha. Hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa kahihiyan na napakasakit sa dibdib. Alam niyang ang pangyayaring ito ay mananatili sa alaala ng maraming tao at ang mga video nito ay nasa kamay na ng mga residente. Nang may nagmamadaling mga hakbang, tumalikod si Berto, sinundan ng kanyang mga kasamahan. Tumakas sila, iniiwan ang lugar. Sinusubukang itago ang kanilang mga mukha mula sa mga kamera ng cellphone ng mga residenteng gayon ay matapang nang nagre-record ng walang takot. Ang kalsada na kanina ay naging arena ng pang-aabuso ay ngayon ay naging entablado ng pagtakas ng mga otoridad na natalo sa otoridad. Para sa lipunan, ang tanawin na iyon ay isang patunay na ang kayabangan ay hindi kailanman mananalo laban sa katapangan. Nang sa wakas ay nawala na sa paningin ang mga pulis na iyon, sumabog ang kalsada sa mga hiyawan ng ginhawa. Nagdagsaan ang mga residente patungo kay Liana na basang-basa pa rin at nangangatog. Ilang tao ang agad na tumulong sa kanya na tumayo, nagbigay ng panyo. Mayroon pang isang ina na nag-alok ng tubig na mainom. Ang kanilang mga tingin ay puno ng simpatya at paghanga. Sa kabilang banda, si General Santos ay nakatayo pa rin ng tuwid. Tiningnan niya ang mga tao. Tinitiyak na alam ng lahat na ang katapangan ay hindi lamang mga salita. Tandaan ninyo, malakas niyang sabi, ang katotohanan ay laging mananaig, kahit sa mga lansangan ng lungsod na ito. Ang kanyang mga salita ay sinalubong ng malakas na palakpakan at hiyawan ng mga residente. Sa araw na iyon, naging saksi ang Maynila na kahit nasubukang mang-api ng mga otoridad gamit ang kanilang uniforme, ang tapang ng isang mag-aaral at ang pagkampi ng isang tunay na sundalo ay maaaring magpatupad ng katarungan. Isang mahalagang aral na ang boses ng taong bayan